Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Totoo ba, totoo ba, God glorifies the believers? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotion. Ang Bible verse po ngayong araw ay galing sa Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Sabi po ay, "For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself." Um, ang concept po ngayong araw is tungkol sa glorification. Um, ang glorification na ito yung final step sa ating salvation journey. Kapag bumalik na si Jesus, ay bubuhay niya ang lahat ng believers na namatay at babaguhin din ng mga katawan ng mga believers na buhay pa. Imagine na wala ng sakit, wala ng kasalanan, at wala ng kamatayan. We will be completely transformed and ang ating bagong katawan ay magiging kagaya ng resurrected body ni Christ, perfect, holy, at glorious. Ang first teaching ngayong araw is glorification begins at the resurrection. Dito natin makikita kung gaano ka-powerful ang promise ni Jesus. Hindi natatapos ang kwento natin sa kamatayan. Yes, may pagsubok tayo ngayon, dahil may kasalanan pa rin sa mundo, pero may assurance tayo in the end na God will raise us up. At hindi lang basta buhay ulit, ito ay bagong buhay, bagong katawan, at walang limitasyon at walang kahinaan. Ang second teaching is, glorification is the climax of salvation. Ito na ang pinakatuktok ng journey natin bilang believers, mula justification, sanctification, at ngayon ay glorification. Dito makikita na si Lord, sinimulan niya ang mabuting gawa sa atin at tatapusin niya ito. At hindi lang tayo iniligtas sa kasalanan ni Jesus, kundi dinala pa tayo sa punto ng pagiging tulad ni Kristo. Ang last teaching is, glorification is being like Christ in glory. Hindi lang ito simpleng reward. Glorification means we will reflect the glory of Christ. Wala nang kasalanan na makakahiwalay sa atin sa Kanya. Fully united, fully transformed, at ito mga kapatid ay hindi dahil lang galing sa atin, kundi dahil ito sa mayamang biyaya ng Panginoong Diyos. Yun lamang.